I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Ayan o, kung nakikita nyo, sino yun nandyan? Siyempre, si Kiko Pangilinan. At saka si Congressman Leila de Lima. Alam po natin, mga liberal po yan. Anong nakalagay dito sa placard nila? Ayan o. Diba? Ikulong ang mga kurakot. Kasama yan guys, yung mga, alam nyo na, kung sinong mga kaalyado mga yan. Yan, mga dilaw po yan, liberal yan. Ayan si Kiko, kasama po si Leila de Lima. Diba? Yan po ang rally ng dilaw. Diba? Sila po yan kanina, no? Yung mga ibang grupo naman, sabi nila BBM resign. Pero actually, mga kasamahan din nila yun eh. Diba? Kumbaga, naghati-hati lang sila ng grupo. Kumbaga, sila, hati lang. Sa kabila, BBM resign. Sa kabila, hindi. Lahat yan, mga kalaban ni Pangulong Marcos Jr. Pero wag kayo, kahit mga dilaw yan, guys. Hindi rumirisbak ang Pangulo. Diba? Hindi, tahimik lang po siya. Tsaka mabait talaga. Hindi lang yan. Eto pa. Meron akong upload videos update, guys. Tungkol dito sa mga DDS. Ito naman ang kanilang grupo. Ayan Pag sinabing yung BBM resign, ayan, nangunguna talaga ang DDS. Yung mga makakaliwang grupo, talagang solid anti-Marcos mga yan. Ayan, mga DDS. Ito yung highlights. Ayan sila. Mga DDS yan. Sila po ay nagrally din kanina sa Bonifacio. Liwasang Bonifacio yata. Yes. Pinagsusumbungan nila si Bonifacio eh. Siguro kung magsalita lang si Bonifacio, pinagmumura mga yan. Ito pa. Kikita nyo? Kita nyo yan? Yan, si Silis. Kanina, halos lumalabas yung ugat sa liig sa kakasikaw. Diba? Yan si Silis dialysis. Sigaw ng sigaw, guys. Nung hapon na, uwian na. Na Los Balis. Ay, nako. Bigo na naman ang mga dutay. Bigo na naman sila sa pagpapatalsik kay PBBM. Wala na silang mukhang bibi kundi Marcos isa. Natatawa talaga ako sa mga DDS. Ay, ito yung mga highlights pa nila. Ayan Yeah. Lumulubo yung tiyan nila sa kakasigaw. Marcos resign. Nung hapon na, bigo na naman. Ay, sa parang mga kawawang sisi umuwi. Walang napala. Ay, nako. Natatawa talaga ako sa kanila. Wala silang napapala. Sa kadada, sa madla. Lumulubo. Ang kanilang mga bunganga, halos luwa-luwa ang mga mata nila sa kakasigaw. Uy, nako po. Ewan ko dito sa mga to. Ayan. Sabi ng mama, walang mangyayari sa atin. Kinakamot yung kamay. Walang mangyayari sa atin dito. Umuwi na lang tayo, sabi niya. Hindi kayang patalsikin si PBBM. At talagang hindi. Ay, nako, mamumurit lang kayo.
Yan o, kape. Kapiranggut. Ay, akala ko ba may 32 million kayo? Nasaan? Wala yun. Nilangaw na naman kayo. Ay, naku. Nilangaw na naman ng mga DDS. Kaloka. O, ito pa. Ito pa mga kababayan. Natatandaan niyo ba? Noong September 21, isa po siya sa mga inaristo ng mga pulis. Tunay na reforma sa lupa. O, sinagbayan, sabi yung ganon. Nag-iisa lang guys. Nagrally sa mag-isa. Inaristo yan eh. Siya po si Fishball Warrior. Sabi po dito ng GMA, siya po yan eh. Viral Fishball Warrior Alvin Karingal. Namataan ka. Kaninang tanghali sa Lunita, kaugnay ng isinasagawang kilos protest na kontra katawalaan. Panawagan naman niya ngayon ang pagbabate umano. Hello. Hoy guys. Maganda yung layunin niya. Bakit ka mo? Wala, natatawa ako. Panawagan naman niya. Ngayon, ang pagbabati umano nila Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte. Nag-iisa lang kaya siya na sumisigaw mag-isa guys sa Lunita. Siya yung hinuli nung nakarang September 21. Ito, bumalik na naman si Fishball Warrior. Aba, wag yung ismulin ha. Ismulin yung kanyang panawagan. Okay naman yun sa lahat ng protesta mga kababayan. Ito maganda. Nanawagan siya para para magbati si PBBM at saka si Sara. Maganda yung kanyang panawagan. In fairness naman, 'di ba? 'di ba? Kasi biblical po 'yan eh. Sabi po sa Matthew, mahalin mo yung kaaway mo. Love your enemy. Totoo 'yun, mga kababayan. Maganda naman 'to, maganda. Sa lahat po ng protesta na nakikita ko, itong pinakamagandang panawagan, guys, So, I think si Fishball Warrior, hindi na mangyayari yung panawagan mo, sir. Kaya, natatawa ko talaga sa kanya. Nag-iisa lang siya magsigaw, guys. Nag-iisang nagrarally. Nakikisalamuha siya. Ito pa. Ito pa. Ibang klaseng panawagan ito, mga kababayan. Uuwi. Ano yun? Uwi na, bakla, humba queen, agay. Isang sampal para kay DTI Secretary Cristina Roque, corruption is, kasi nga tungkol doon sa 500. Hindi kasi na-explain mabuti. Wala kasing mag-explain ng maayos. 500. Yan, sabi dito pa, Ayan si Panilo, guys, dumaan diyan sa Itcha Shrine, binubu siya. Yung mga nagrarally diyan. Galit sila. Sa mga Duterte, sabi sa inyo eh. Ito, basahin po natin, sabi po ng GMA7. Digong nakatanggap ng buo sa mga pagkilos protesta sa Itcha Shrine ngayong araw, November 30, 2025. See? Galit sila sa mga kalyado ni Digong. Hindi lang yan, mga kababayan, ito pa. Ito naman yung mga supporters talaga ni Sara Duterte. Nandyan sila, yan, yung mga nakaitim. Nagkaroon po nga ng yan kanina, yung pinagmumura nila si Secretary ng DILG. Yung mga Duterte supporters, pinagmumura si Secretary Remulla.
Grabe yung mga pag-uugali nila. Askar talaga eh. O, ito pa. Ayan o. Sabi dito. O, see? Mga Pro Duterte yan. Ito pa. Lost and found itlog ni Bato. Oh, doon naman isa. Cheese. Ang ina mo. Kapal ng kilay mo. Naks naman. Ayan o. Kanina yan. O. Yan sila. O, diba guys? Ano po ang kapalagayan nyo? Ayan o. Sabi dito. Ng DWIZ. Tingnan ilang mga mapang-asar na mga placard ang bumibida sa Age of People Power Monument ngayong linggong November 30 habang nagpapatuloy ang trillion piso March movement. Ayan. Oh. Lost found. Itlog ni Bato. Nagtatago eh. Oh, you see guys? Tingnan nyo kanina yung mga nagrarally. Buo. Yung buong nagrarally. Para makita nyo. Tingnan natin. Yan naman kanina sa harapan po ng Minjula yan. Nakita nyo naman kung gaano kahigpit ang kapulisan. Ano? Oh, ayan. Sa Minjula naman yan. Mayroon tayong unang video. O, ito po yung buong rally dyan sa Lunita. O, ayan, o. Tingnan sitwasyon sa bahagi ng Lunita Park sa Manila kung saan patuloy ang protesta kontra katiwalaan ngayong linggo. Ayan, guys, o. Ito pa. Oh, ayan. See? Oh. Yan sila. Oh. See? Oh, kukunti lang talaga. Wala pang 100,000 yata mga yan. Tapos, ang mga Duterte dyan sa Minjola, tapos ang iba sa Liwasang Bonifacio, kukunti lang naman sila eh. Sa Minjola talaga, talagang nakabantay ang ating kapulisan sobra. No, kasi alam nyo naman ang lugar na yan, talagang mahistory yan eh, alam nyo naman, di ba? Oh. So, ayan. Actually, dalawang grupo ito nang nagrarally dito kanina. Dalawang grupo po yan, Dilaw at saka DDS. Totoo yun. Dilaw at saka sa DDS ang nagrarally dyan. Kaya sabi ko, itong nagrarally dito, makikita nyo, no? Lahat po yan, mga anti-Marcos. Mga kalaban ng Pangulo po yan. You see? One versus many. Sa totoo lang. Pero, hindi nila talaga kayang pabagsakin ng Pangulo. Sa totoo lang. Kasi, ano siya protektado siya ng Panginoon. Majority ng Pilipino. Kasi alam na nila ang kawang-gawa ng Pangulo Yung paano ang leadership niya. Even, sa mga tycoon na mga business leaders, sila ni Mr. Ang, Ayala Sube, lahat suportado nila ang Pangulong Marcos Jr. Nakita nyo naman siguro kung gaano yung mga panawagan nila, 'di ba? So ako sobrang natuwa ako kasi sa kabila ng mga paninira laban sa Pangulo, still ang Panginoon hindi siya pinabayaan kasi ang majority ng Pilipino, guys, talagang suportado nila po ang Pangulo. Yung mga itong mga kababayan natin, mga Muslim, suportado din po nila ang Pangulo, especially po ang Sandatahang Lakas, no? Alam nyo, kahit magrarally pa sila dyan, wala silang magagawa. Wala na hindi na, kasi ang inaasam-asam nila yung nangyayari sa panahon ni Cory. Nako, iba na noon, iba na ngayon. Ngayon, may social media na. Kaya maraming tao na hindi nalalahok sa mga ganyang rally kasi wasting time lang yan no? Tsaka isa pa, alam na taong bayan yung buong katotohanan sa mga nakaraan sa nangyayari sa panahon ng Apulakay, no? Alam na nila yung pangyayari ng panahon na yon. Walang nangyayari sa bansang ito kung magpapatuloy ang mga ganyang klaseng mga disturb, yung mga panawagan na ganyan. Nako, wala na, hindi nakakagatin ng taong bayan. Marami nang may cellphone ngayon I think 98%, di ba? So wala na, ini-snub na yung mga ganyan, guys. Bago kasi nagrally, nagtawa bago nagrally, mga kababayan, nanawagan si Secretary Remulla ng DILG. Ito po yung sinabi niya, pasensyahan tayo, ang batas ay batas.
at bawat paglabag ay may kakaakibat na pananagutan. Isigaw ninyo ang lahat. Pero kapag may lumabag, handa kaming ipapatupad ang batas kahit sino paman. O, yan. Sabi niya kanina. Di ba? O, maganda yun para nang sa ganun eh. Hindi na mamihasa ang mga yan eh. O, talaga naman. Kaya hanggang ngayon yata nakakulong yung mga hinuli nila noong 2021. So, hindi lang po yan mga kababayan. Sa kabila po ng mga rally, ano ba ang tugon ng Pangulo? Ano ba ang masasabi niya? Ito. Sinabi ng Pangulo mga kababayan. Sabi ni President Ferdinand Marcos, ayan, is not distracted by calls for him to step down from his post amid the flood control corruption miss in the country. Presidential Communication Office, PCO, Secretary Gomez said the President is focused on his responsibilities, especially in going after the people behind the massive flood control anomalies. You see, mga bes, sabi sa inyo siya po yung tipong taong hindi nang iwan sa sa problema ng bansa na alam niya na mayroon siyang kakayahan para masugpo ang mga korupsyon na ito na dekada na po ang nangyayari. Kaya niya gawin lahat na mapakulong ang mga yan. Kaya abangan po natin ng mga kaukulang investigasyon tungkol dito sa mga mahilig nag-iskapo. O, di ba? Baka susunod na si Secretary Bunuan. And of course, abangan din po natin ang pagtugis kay Saldico. Grabe talaga ito si Saldico, mga kababayan. So, yun mga best, ang aking pinaka-latest updates sa inyo. Sabi ko nga, iba't ibang mga grupo nandoon kanina. Kaya, lahat po yan mga anti-Marcos. So, yun mga best, ano po ang kapalagayan nyo? And, siyempre, protection and safety, yan po ang panalangin natin sa Panginoon. Para kay Pangulong Marcos Jr. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.